Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na sakripisyo? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na yung nanay ni Santiago at ni Juan ay lumapit kay Jesus. Sabi niya, pwede bang maupo ang aking dalawang anak sa tabi mo pagdating mo sa kaharian ng langit? At sabi ni Jesus, kaya niyo bang batahin ang aking binabata? Sabi nila, opo, makakaya namin. Dito makita natin na maaring may halong pansariling plano ang dalawang magkapatid. Pero ang magandang matutunan natin dito sa dalawang ito ay yung kanilang katapangan. Bakit? Kasi narinig na nila yung mga sinasabi ni Jesus na mangyayari sa kanya, na kahirapan, yung mga banta sa buhay niya at yung pagkamatay niya at pagkapako sa krus. Pagdadaanan niya ay kahirapan. Pagdadaanan niya ay sakripisyo. Kaya tinanong ni Jesus, kaya niyo bang pagdaanan ito? Sabi ni Santiago at ni Juan, kaya namin. Ang tapang na taglay nila ay isa sa mga dapat na matutunan natin sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, sa tuwing tayo ay may hinihingi sa Diyos. May kalakip na sakripisyo, may kalakip na pagdadaanan na kahirapan, ang pagsunod sa Diyos. Kaya kapatid, ito ang ating dapat isipin lagi, na nawa hingin natin sa Banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng kalakasan, ng kapangyarihan na makasunod sa Diyos. Anuman ang pagdadaanan, kasama natin ang Diyos dahil makikiisa tayo sa Kanya. Ngunit pagdating sa dulo, meron palaging kaligtasan, meron palaging buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, ito ang magandang mensahe ng Diyos at tawag niya sa atin na maghanda, ihandang sarili sa pagsunod sa Diyos dahil hindi naman niya tayo pababayaan, sasamahan niya tayo lagi. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin ang mabuting balita. Siya ang mabuting balita at huwag tayong makinig, mabuhay sa fake news. Isang mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless.